first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa madugong kalagayan dinatnan ng pulisya, ang dalawang lalaki sa magkahiwalay na palapag sa isang condominium complex sa Tondo sa Maynila. Isa sa kanila itinuturing na suspect sa pagpukpok sa isa pa. Nasawi rin sila kinalaunan. Crime of passion ang sinisilip na anggulo sa sinapit ng umunoy magkasintahan. Nakatutok si Ian Cruz. Sa ikawalong palapag ng isa sa mga gusali ng condominium complex na ito sa Tondo, Maynila. Natagpo ang duguan at walang suot habang nakahandusay ang isang lalaking condo unit owner. Inabutan pa siyang buhay pasado alas 9 kagabi ayon sa isa sa mga gwardya, pero idineklara ng dead on arrival sa ospital. Hinala ng Manila Police. Pinalo ng matigas na bagay sa ulo ang biktima. Medyo matagal kasi, mga 30 minutes. Malakas kasi yung tulo ng dugo sa ulo niya. Duguan din ang matagpuan sa ground floor ng kondo ang isa pang lalaking wala ng pang-itaas na damit. Itinuring siyang suspect ng Manila Police District sa nangyari sa unit owner sa 8th floor. Sa pagsisiyasat ng pulisya, lumabas na narinig ng mga kapitbahay na humingi ng saklolo ang 39 anyos na biktima. May nakita rin silang lalaki sa loob ng unit. Humingi ng tulong itong ating biktima. Kaya nga lumabas itong mga testigo natin. At paglabas nila dun sa nakita nila sa hallway na itong ating biktima ay duguan na at nakahubad. Matapos magsumbong sa mga gwardya, nagulat ang mga kapitbahay nang makitang pinagkakaguluhan ang isa pang duguang lalaki. Ito rin kasi ang nakita nila sa unit ng nakahandusay sa 8th floor. Nagulat sila pagbaba nila, may nakita sila rin doon na kaguluhan at nakita nila same person, yung nakita nila sa 8th floor ay nandun sa baba at sinabing tumalon ito. Patuloy ang investigasyon sa kung paano napunta sa ground floor ang 27 anyos na lalaking itinuturing na suspect. Ang malinaw sa ngayon ay nanghiram ng martilyo ang suspect na lalaki bago ang insidente. Nanghiram siya ng martilyo dito sa kanyang hipag. At yung martilyo meron tayo na recover na martilyo dito mismo sa crime scene. At proseso na yon ng ating taga-forensic unit. At isa sa mga ebidensya natin yon. Crime of passion ang isa sa mga sinisilip na anggulo. Ganun pa man, kumakalap pa rin tayo ng iba pa nating mga ebidensya. Isa lang yon sa tinitignan nating anggulo. Na meron silang relasyon itong ating biktima at itong suspect natin. Nabatid na nakatira rin sa condominium complex ang suspect pero magkaiba sila ng gusali ng biktima. Nasa punerarya na ang bangkay ng biktima at nang itinuturing na suspect na isa sa ilalim sa otopsiya. Tumanggi magbigay ng pahayag ang kaanak ng lalaking natagpuan sa ground floor, gayon din ang pamunuan ng kondo. Ngunit patuloy nila ang kanilang koordinasyon sa investigasyon ng Manila Police. Ian Cruz, nakatuto, 24 Oras. 10 pisong taas pasahe sa jeepney ang inihihirit ng grupong Pistol. Bitin nila ang mga price rollback kabilang ang halos 25 pisong bawas presyo sa kada litro ng diesel bukas. Nakatutok si Maki Pulido. Labis ba ang kita ng mga oil company nang sumirit ang presyo ng petrolyo dahil sa giyera sa Middle East? Pwede, ayon sa Department of Energy. Kaya susuriin nila ito. There could be, no? There could be, but that's under the assessment ng PCC ngayon kung ano yung mga possible na discrepancy. Para matiyak na hindi ito mangyari, kinokontrol na ng gobyerno ang presyohan ng petrolyo. Gamit ang police power ng gobyerno batay sa Executive Order 110 na nagdeklara ng National Energy Emergency, pinasusunod ang mga oil company sa itatakdang presyo ng rollback o kaya price increase adjustment kada linggo. Halimbawa, sa mega oil price rollback bukas, hindi pwedeng mas mababa ang tapya sa itinakdang 24.94 pesos per liter sa diesel, 3.41 pesos sa gas at 2 pesos sa kerosene. At kung sakaling magkaroon ng price increase sa mga susunod na linggo, hindi pwedeng humigit sa kwenta ng DOE. Ang mga oil company na hindi susunod, maaaring isyuhan ng show cause order para pagpaliwanagin kung bakit hindi dapat
suspindihin ang kanilang permits o kaya humarap sa kasong kriminal. This is not an arbitrary calculation. We still follow the calculations that we have been using. We consider the 5 days. We consider the exchange rate of the peso to the dollar. We consider the premium that is paid, the insurance, kung magkano yung insurance, magkano yung transportation. If you don't comply, the penalty of that would be 3 months to 1 year imprisonment and a fine ranging from 50,000 pesos to 300,000 pesos. It's more of a criminal penalty. Dahil sa mega rollback, ang kada litro ng diesel bababa sa 111 pesos bukas. Pero sabi ng mga jeepney driver, malayo pa ito sa dating presyo na 50 pesos per liter. Ang pamasahe natin ngayon nasa dapat ang tamang ng price ng diesel dito nasa 55 to 60. Naawa na lang ako sa mga kapwa ko, maliban sa sarili. Para mabawi man lang ang gasto sa pinakakargang diesel, naghain ng petisyong taas pasahe ang grupong Piston sa LTFRB. Dagdag na 10 pesos permanent fare hike ang hinihingi nila. Kaya't kung sakali, mula 13 pesos base fare, tataas ito sa 23 pesos. Hinihingi pa namin ang pahayag ng LTFRB. Ang layunin ay hindi pa para doon sa usapin ng umangat ang buhay ng mga driver, kundi para maibsan yung mas malaking halagang nawala ng kita ng ating mga driver. Naiintindihan ng mga nakausap naming commuter ang hiling na taas pasahe, pero mabigat lalo na sa hirap ng buhay ngayon. Sa akin naman po, kahit papano, nagdadagdag din naman kami ng pamasahe sa, kumbaga hindi na kami naghihingi ng sukli, kumbaga 13 yung singil, ang binibigyan na lang namin 15, pero minsan talaga, kulang-kulang din talaga kami. Gipit din talaga. May kabigatan pero natural lang talaga. Natural lang na magtaas sila. Nakakaawa din yung mga driver na buwabiyahe. At least may masasakyan. Maki Pulido, Nakatutok, 24 oras. Sinibak na sa pwesto ang driver ng PNP Coaster na pumasok sa EDSA busway at nakabanggaan ng isang bus. Pinagpapaliwanag siya ng LTO at iniimbestigahan din ng NAPOLCO. Nakatutok si Ian Cruz. Hulikam ang isang coaster ng PNP na nag-swerve mula sa outer lane ng EDSA Cubao papasok ng busway alas 5 ng hapon nitong Biyernes. Sa bilis ng pagsingit, nabangga ito ng paparating na pampasaherong bus. Nagpreno po ako, kaso po hindi po talaga siya kinaya dahil sobrang dikit po yung pasok po niya sa carousel. Pag pinihit po ko po yung manibela pakaliwa, baka sumalpok po ako sa island at madisgrasya po yung mga pasahero ko. Yung pong iningatan ko po, yung mga pasahero kong nakatayo po doon na sa bus. Nag-viral pa ang ilang videong kuha ng mga sakay ng bus. Kabilang ang pagkumpronta ng pulis na driver ng coaster sa nakabanggaang tsuper ng bus. Bigla-bigla kayong pasok. Tsaka hindi nila lane to, kuya. Sa labas, gamitin na naman yung uniforme nila. Mamadali pa naman kami. Pagkatapos po nung bangga, kinukuha po yung lisensya ko ni sir, yung nagmamaniho po ng coaster. Sabi ko po sa kanya, hindi ko po ibibigay hanggat wala pong dumadating na enforcer. Naglabas na ang Land Transportation Office ng show cause order para pagpaliwanagin ng driver ng PNP Coaster dahil sa umano'y reckless driving at disobeying traffic signs sa paggamit ng EDSA Carousel Bus Lane. Ipinasusuko na rin ang kanyang lisensya at sasailalim sa 70 araw na suspensyon. Ayon sa PNP Logistics Support Service, inalis na sa pwesto ang driver na pulis at ang bisor nito. Gayunman, sabi ng support service, ipinagpaalam nila sa Transportation Department ang paggamit ng coaster sa busway. Hiwalay na issue ang banggaan at pagtatalo dahil dito. Kung ang sinabi na lang po sana ng driver natin na pulis at kinausap niya yung driver ng bus, partner, may aksidente tayo. Hindi naman natin maiwasan to. Pasensya na. Tatawag lang po ako ng proper policeman, which is the traffic sector of the QCPD, to investigate the traffic accident. Kusa sana. Kanya lang, instinct
ng uniforme namin, may authority, yon, lisensya, yon ang problema. Tiniyak ng National Police Commission o NAPOLCOM na hindi palalagpasin ang nangyari, nakusa nitong inimbestigahan. Isang malaking kahihiyan itong ginawa nitong sarhentong ito. Totoo lang. Wala namang may gustong magkaroon ng aksidente. Pero ano ba naman yung nagpakumbaba na lang tayo na nagsabi na lang tayo ng sorry at dahil tayo naman ang may kasalanan. Humihingi po ako, sir, ng taus-pusong pasensya po sa nagawa kong kamalian. Sa lalong-lalo na po sa driver ng bus, inaamin ko na mali yung pagka-swerving ng sasakyan, na yung coaster ng PNP papunta sa kaliwa. Ang sa akin lang naman po ay kukuha lang po ako ng mga pasahero kasi po nakatasking po ako sa libreng sakay nung araw na yan na programa po ng DOTR. Hindi rin nagustuhan ng NAPOLCOM ang report ng Traffic Sector 3 ng Quezon City Police District na nagkaroon ng amicable settlement o nagkaareglo ang parehong panig. Kayo ba, nung nag-iimbestigahan, meron na ba kayong kasunduan na magkanya-kanya lang kayong bayad? Wala po sir, wala pong nagkaroon ng ganong usapan. So sinasabi mo itong report na to ay mali? Mali po yan. I'm instructing the EMIS to issue a show cause order against Police Lieutenant Colonel Joseph Geoffrey Lindon Pilim. Explain why no charges should be filed against you for a bogus report. Sinisika pa naming makuha ang panig ng pulis na gumawa ng report. Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Magpapadala ng high-level coordination team sa Czech Republic si Pangulong Bongbong Marcos para mapauwi sa bansa si Zaldico. Pangako niya, we will bring Zaldico home pero kailangan anyang naayon sa batas. Nakatutok si Ivan Mayrina. Matapos si anunsyong nahuli na at hawak ng mga otoridad sa Czech Republic si dating Congressman Zaldico, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na isinasagawang lahat ng mga kailangang hakbang para maibalik siya sa Pilipinas. Inutusan ko ang Department of Justice kasama ang Department of Foreign Affairs na pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Czech Republic upang matiyak na maayos at naayon sa proseso ang lahat ng kinakailangan. Magpapadala rin ng high-level coordination team upang tutukan ito. Hindi malinaw kung kailan target maibalik sa bansa si Ko. Paliwanag ng Pangulo. Ang ganitong mga proseso ay may sinusunod na mga legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa. Kaya't nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa ng tama. Nitong Huwebes na magtangkang lumabas si Ko sa Czech Republic. Pero kulang ang kanyang travel papers, kaya hindi pinatawid sa German border at pinabalik. Hanggang ngayon ay matipid na impormasyon kaugnay sa kanyang pagkakahuli, maliban sa nabanggit ng Pangulo. Tikom din ang bibig ng karamihan sa mga opisyal ng Foreign Affairs Department at maging ng mga kawani ng Embahada ng Pilipinas sa Czech Republic. Si Ko ay tinuturong isa sa mga nasa gitna ng flood control scandal, kaya pangako ng Pangulo. We will bring Zaldico home and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Nasabat mula sa isang oil tanker sa Misamis Oriental ang mahigit 40 milyong pisong halaga ng iligal umanong diesel. 2 ang arestado. Nakatutok si Marisol Abduraman. Nahuli ang oil tanker na ito sa Sea Patrol Operation ng Northern Mindanao Police sa municipal water ng Villanueva, Misamis Oriental nitong April 9. Walang marking yung vessel. Walang documentation. Nang sumampa ang mga otoridad, nadiskubre ang 300,000 litro ng ilegal na diesel na nagkakahalaga ng mahigit 41 billion pesos. Ang operasyon nag-ugat sa ulat sa mga otoridad na may mga bangkang nakikitang kumukuha ng diesel sa nasabing tankers sa karagatan. Pinaniniwala ang galing pa sa ibang bansa ang nasabat na fuel at ayon mismo sa Regional Director ng ProTed, organisado at isang sindikato ang nasa likod ng nasabing iligal na gawain. Separate crew yung nagdadala ng vessel from where it came from, idadak, ibang crew ang magte-take over. Suspetsya namin, ilalako din dito malakihan sa inland. How long they've been engaging into this? Wala man tayo nasabat na ganyan. Nag-umpisa lang nung nagkaroon na tayo ng
crisis. Arestado ang 2 crew ng barko, kabilang ang kapitan nito. Sinampahan na sila ng paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Wala pa silang pahayag. Tuloy ang follow-up operation para matukoy ang kanilang mga kasabwat. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Tumaas ang performance at trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos habang bumaba ang performance rating ni Vice President Sara Duterte batay sa pinakahuling survey ng Okta Research. Tumaas ng 4 percentage points ang performance rating ni Marcos nang sabihin ng 55% na satisfied sila sa pagganap ng Pangulo sa kanyang tungkulin. 50% naman ang nasiyahan sa performance ni Duterte ngayong Marso, mas mababa ng 4 percentage points noong Disyembre. Pagdating naman sa trust rating, 54% ang nagsabing nagtitiwala sila sa Pangulo nitong Marso, mas mataas ng 6 percentage points noong Disyembre. Tumaas din ng 2 percentage points ang trust rating ng Vice na nasa 55%. Pero ayon po sa Okta Research, nasa loob ito ng margin of error na plus-minus 3%, kaya maaari itong ma-interpret na statistically unchanged. Ayon pa sa Okta, makikita sa mga resulta ang diverging public sentiment o paghihiwalay ng sentimiento ng publiko nitong first quarter ng 2026. Ang non-commissioned survey ay isinagawa noong March 19 hanggang 25, 2026 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents. Umarap sa Justice Department ang magkapatid na sina Senador Mark at Camille Villar. Kaugnay ng mga reklamo ng Securities and Exchange Commission sa kumpanya ng kanilang pamilya. Kabilang diyan ang umano'y market manipulation at insider trading. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Dumating sa Department of Justice ang magkapatid at kapwa-senador na sina Mark at Camille Villar para panumpaan ang kanilang counter-affidavit. Sagot nila ito sa reklamong isinampa ng Securities and Exchange Commission o SEC laban sa pamilya Villar at mga opisyal ng Villar Land Holdings Corporation dahil sa umano'y market manipulation, insider trading at umano'y misleading disclosure na naging dahilan daw para maligaw umano ang mga investor. Ang magkakapatid na Villar ay tumatayong directors of the board ng kumpanya. Para po sa Villar Land Holdings Corp. At yung mga individual na directors at officers, we maintain that they did not commit any wrongdoing. Ayon sa abogado ni Senador Mark Villar, kampante itong walang basihan ng akusasyon. He denies any wrongdoing. All actions were made in good faith and to ensure transparency. There's absolutely no evidence of fraud. Hindi naman dumalo ang kanilang mga magulang na sina dating Senate President Manuel Villar at dating Senadora Cynthia Villar. Pero nag-file sila ng verified manifestation and motion imbis na counter-affidavit. Kanila raw hiling ma-dismiss ang reklamo. Yun po ang aming panalangin, yun po ang aming hinahangad na sana po sa dulo ay mapanigan kami ng panel at madismiss po yung kaso laban sa kanila. Nangako naman ng patas na investigasyon ang DOJ. We are always fair to everyone. Wala pong nagdidikta sa amin. Kung anong tama, tama. Kung anong mali, mali. Kung may masasaktan, wala kami magagawa. But we just have to do our job. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Bukod sa pagiging tatay at mister in real life, kaabang-abang na kung paano gagampanan ni Ding Dong Dantes ang iba't ibang disguise ng kanyang role sa upcoming series na The Master Cutter. Ichichika yan ni Nelson Candas. Kakaibang birthday wish ng bunso ni Ding Dong Dantes na si Sixto for his 7th birthday. Not the usual pet ang request niya. Dahil ang kanyang napusuang alaga this time, isang manok. Nakasama pa niya sa kanyang birthday celebration. Idol niya si Ninong Kim niya, Ninong Kim Atienza. Nakakatuwa kasi mukhang may natututunan siya sa mga programa ginagawa ko kagaya ng Amazing Earth. Pero bukod sa pagiging ama sa totoong buhay, iba't ibang itsura at personalidad naman ang gagampanan ni Ding Dong sa upcoming Kapuso action series na The Master Cutter.
Sa marami niyang anyo, magiging malaking katanungan sa mga manonood kung sino nga ba talaga si Atoy. Yun yung isang parang aspeto kung bakit exciting yung show na yun. Pero alam mo, bukod sa action, bukod sa yung mga papalit-palit na mga costumes or characters, ang pinaka nangihibabaw talaga dito ay yung puso ng show ng The Master Cutter because ito talaga yung isang tungkol sa kwento ng pamilya talaga ito. Kwento ng isang ama at ng kanyang anak na babae. Diba? At saka ng kanyang pamilya. This May 11 na mapapanood sa GMA Prime ang The Master Cutter. At para mapanatili ang pagiging fit na kailangan niya sa matitinding aksyon sa serye, back to his regular workout grind daw ngayon si Ding Dong. We always have to stay fit para magampanan ng maayos yung mga role na to. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Nagbanta ang Iran na gaganti matapos kubkubin ng Amerika ang isang Iranian cargo ship. Tinanggihan din ng Iran ang alok na peace talks ng Amerika. Nakatutok si Chino Gaston. Motor Vessel Tosca, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Ito ang kuhang inilabas ng US Central Command kung saan kitang pinaputukan ng US Navy ang Iranian cargo ship na MV Tosca sa Gulf of Oman. Sa isa pang video, ipinakita ng US military kung paano nila kinubkob ang naturang barko. Ayon kay US President Donald Trump, kasunod yan ng tangkang paglusot ng Iranian cargo ship sa naval blockade ng Amerika. Aniya, nasa kustodiya na ng US Marines ang naturang barko. Dahil sa pag-atake niya ng Amerika, nagbanta ang Iran military na gaganti ito. Tinawag din ng Iranian Foreign Ministry na paglabag sa kasulukuyang ceasefire ang ginagawang blockade o pagharang ng Amerika sa mga pantalan at coastline ng Iran. Habang si Trump, tinawag na paglabag sa kasunduan ang aniyay pagpapaputok ng Iran sa Strait of Hormuz. Sa parehong post, sinabi rin ni Trump na magpapadala siya ng bagong team sa Pakistan para ipagpatuloy ang negosasyon sa Iran. Sabay bantang aatakihin nila ang energy facilities at infrastructure sa Iran kung hindi nito tatanggapin ang mga kondisyon ng Amerika. Pero ang Iran, tinanggi ang alok na peace talks ng Amerika ilang oras lang matapos ang anunsyong yan ni Trump. Ayon sa news agency ng Iran, sumusobra na at hindi na nila makatotohanan ang mga kondisyon ng Amerika para tapusin ang gyera. Dagdag pa ang kasalukuyang naval blockade ng Amerika. Nitong Biyernes, binuksan ng Iran ang Strait of Hormuz para sa mga commercial vessels. Pero muli ring isinara nitong Sabado dahil sa blockade ng Amerika sa mga barko at pantala ng Iran. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Nasa kalahati pa lang ng target ang nagpapalista sa service contracting ng gobyerno na layong arkilahin ang ilang pampublikong sasakyan ngayong mahalang langis. Sa isang programa para riyan, tinanong ang Pangulo ng isang estudyante kaugnay sa tugon ng gobyerno sa oil crisis. At nakatutok si Ivan Mayrina. Tuloy na paanyaya ng gobyerno para sa service contracting. Ang programa kung saan naarkilahin ang mga pampublikong sasakyan para magbigay ng 20 hanggang 40% discount sa pamasahe para may tiyak silang kita. Babayaran ng mga bus ng 100 pesos kada kilometrong biyahe, 40 pesos naman sa modern jeepney at 30 pesos sa traditional jeepney. Pag hindi na sila kumikita, hindi na sila lalabas. Wala na ngayon kayong sasakyan. Mahigit 500 ang ruta ng mga yan sa Metro Manila, habang halos 300 sa probinsya. Pero sa mahigit 40,000 bus at jeepney na target na maisama sa programa, humigit kumulang 20,000 pa lang ang nagpapalista. Paniwala ng LTFRB, kailangan ipaliwanag pang maigi sa mga operator ang sistema, kaya tuloy-tuloy ang pagpapaseminar. Tiniyak din ng LTFRB na iaabot ang bayad sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Yung mga nagbiyahe noong Wednesday, dapat ipipay out na namin ng Friday. Kaso 4-day work week sa LTFRB, so today natin ilalabas yung kanilang, just to show them na hindi inaabot ng buwan-buwan po ito. More or less, ilan ang papasok dyan, no? We're just what, 50% of where we want to be, no? Ang report sa akin over the weekend, itong weekend na to, baka makompleto na yan 800 million pesos ang budget na inilaan para sa 2 linggong pagpapatupad ng programa. Pero hiniling ng Transportation Department ang 5 bilyong pisong pondo
para umabot ito hanggang Hulyo. Dinaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglulunsad ng programa. Lahat ng kailangan natin gawin para makapag-adjust, para naman hindi na nga, para mabawasan ang bigat ng dala ng ating mga kababayan. Yun ang marami tayong iba't ibang initiative at habang tumatagal ito, nag-iisip pa kami, naghahanap pa kami kung ano pa ang pwedeng gawin. Sa gitna nito, tinanong siya ng isang estudyante. Mr. President, question po. Mr. President, now that na ipinagpatuloy po ng inyong administrasyon ang PUVMP, sa tingin niyo po ba mas nakabubuti po ito sa mga pasahero at sa mga operators and commuters? Sana naman. Unang-una, susuportahan natin yung mga driver, yung mga operator. Pangalawa, yung mga discount na binibigay natin dahil naman para sa mga pasahero. Ito, para ulit, hindi magiging mas mabigat ang pagbayad ng pamasahe para sa mga pasahero. Tinanong na rin kung paano naman ang mga estudyante. Kayo, you already have 40% discount. Tapos may 20% na linantad dahil nga dito. At sa iba pang naiipit dahil sa krisis sa dulot ng gulo sa Middle East. Yung mga nais umuwi dahil magulo na dun sa kanila, ay inuuwi natin. Tapos, yung pagdating dito, inutulong din kami sa mga livelihood program. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Pinupusuan ngayon online ang tila rekindled sweetness ni Katrina Halili at ng kanyang ex-boyfriend na si Chris Lawrence. Pero, nanumbalik nga ba ang feelings at nagkabalikan ba silang dalawa? Ang sagot ni Katrina, ichichika ni Nelson Canlas. Sweet moments man by the beach o kaya fun dance challenge kasama ang anak nilang si Katie. Pinupusuan ng netizens ang closeness ngayon ni Katrina Halili at dati niyang partner na si Chris Lawrence. Curious ang netizens. Patotoo ba ito sa kasabihang love is lovelier the second time around? Nang tanungin kung nanumbalik ba ang feelings ng dalawa, sagot ni Katrina, what you see is what you get. Siyempre, tatanong ko sa iyo yung mga tanong ng netizens. Ha? Sure. Nagkabalikan ba? Sa balikan po, Ano? wala. Secret lang. Secret. Secret Oo, wala tayong sasagutin. Bawal daw. Bawal daw po sumagot. Ang mahalaga raw ngayon para kay Katrina, mas nabuo ang relasyon ni Chris sa kanilang anak na matagal na raw niyang hinihintay at ipinagdarasal. Happy ako na nakikita ko na nagiging tatay talaga siya. Nararamdaman ko talaga yung pagiging present niya as tatay. Speaking of parenthood, relate much daw si Katrina sa kanyang karakter sa upcoming drama series na Kamao. Gaganap siya bilang ina ng karakter ng bidang si Anton Vinson. Binubuhos ko talaga dito yung pagiging nanay ko, as in parang si Anton ay ginawa ko siyang si Katie. Maraming makaka-relate dahil syempre marami pong nanay. Or kahit hindi ka nanay, basta gagawin mo lahat para sa pamilya mo. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Mga kapuso, level up ang love scam na ikinakasa sa ilang condo unit sa Parañaque City. Pati artificial intelligence o AI ginagamit sa pagpapaibig. Mahigit 4 na po ang arestado. Nakatutok si John Consulta. Isa-isang pinasok ng mga tauhan ng NBI Special Action Unit ang ilang unit sa isang kondo sa Parañaque City nitong Sabado. Sa isang unit, bakas ang gulat ng mga inabot ang sangkot umano sa pangi-scam. Gagalaw dyan. Wala nang gagalaw. Taas kamay nyo. Taas ang kamay! Sa unit na ito naman, tinangkapang gumamit ng cellphone ng ilang nahuli. This is my phone po. Ilagay mo dyan. Lagay mo lang dyan, huwag gagalawin. Huli sa akto ang 41 Pilipina habang abala sa love scam. Na-recover sa kanilang mga computer ang mga script na ginagamit pagkausap ang mga nilolokong dayuhan at Pilipino. Kabilang sa modus ang mapaibig ang target gamit ang mas high-tech pang paraan.
mukhang nag-upgrade na rin yung ating mga nag-i-scam online using artificial intelligence. Medyo advanced na. Okay. Meron din, may mga findings din kami na gano'n na may mga Pilipino rin na binibiktima. No? So wala na nang pinipili. Basta natingin nila, they can, yung tao, baring maloko nila doon sa mamamaraan nila, ay talagang ginagawa nila. Ang ilan sa mga Pilipinang ginagamit sa pang-i-scam, nirecruit online mula Las Piñas, Cavite, Bulacan at Nueva Ecija. Hugas kamay naman ang ilan sa mga Indonesian na nahuli nag-supervise sa mga scam hubs. We are just a victim in here. Some friends introduced us to come here and we don't know anything about this also. I just want to go home, release. Where do you want to go home? Back my country. Isinasailalim na sa digital forensic examination ang mga computers para makita ang lawak ng kanilang operasyon. Babala ng NBI sa ating mga kababayan. Sa mga kababayan namin na gustong kumita kaagad ng instant na pera na gagamitin po ang ganitong pagsasamantala, ang NBI po ay lagi nakabantay sa mga kriminalidad at amin po itong habulin at huhulihin. Naharap ang 48 inaresto sa reklamong cyber-related fraud sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act ng RA 1175 na may parusang 6 hanggang 12 taong kulong. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Patay ang isang buntis at kanyang 11 taong gulang na anak matapos araruhin ng truck ang kanilang bahay sa Mariveles, Bataan. Sa lakas ng pagkakabangga, nagkasira-sira ang bahagi ng bahay. Natutulog ang mag-ina nang mangyari ang insidente. Ayon sa driver, nawala ng preno ang truck habang nasa pababang kalsada. Tumalon siya at kanyang pahinante mula sa truck. Pareho silang nasa ligtas namang kalagayan. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Mga kapuso, wala nang sama ng panahon na minomonitor ngayon ng Pag-asa dahil tuluyan ng lumayo sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong may international name na Sinlaku. Mas ramdam ang init lalo't halos buong bansa'y apektado ngayon ng easterlies o yung mainit at malinsangang hangin galing po sa karagatang Pasipiko. Sa Cavite na itala kanina ang pinakamataas na heat index na umabot po sa 43 degrees Celsius. Nag-42 degrees Celsius naman sa Baler, Aurora at Iloilo City. Bukas, posibleng sa Cavite rin maramdaman ang pinakamainit na panahon. Pero ramdam din ang alinsangan sa iba pang lugar gaya ng Dagupan, Pangasinan, San Jose, Occidental Mindoro, Iloilo City at Tacloban sa Leyte. Pero mga kapuso, minsan kahit matindi ang init, nagkakaroon din ng mga pag-ulan dahil sa thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, bukas may tsansa ng ulan sa Northern at Central Luzon. Posible ang malalakas na buhos ng ulan lalo po sa bandang Cordillera. May mga kalat-kalat na ulan din sa ilang bahagi ng Visayas pati sa Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. Sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng ulan pero mag-monitor pa rin sakaling may ilabas na rainfall advisories. May ilang estratehiyang pwedeng gawin ng gobyerno para mapauwi sa Pilipinas si Zaldico ayon sa isang international law expert. Ang pinakamabilis daw dyan ay deportation. Pero pwedeng maging komplikado kung may Portuguese passport nga si Ko. Nakatutok si Mari Zumali. At isinasagawa natin ang lahat ng mga kinakailangang hakbang para sa kanyang pagbalik dito sa Pilipinas. Ngayong sinisikap ng gobyerno na mapauwi sa bansa si dating Congressman Zaldico para harapin ang kanyang mga kaso kaugnay ng anomalya sa flood control projects, gaano nga ba kahirap itong gawin gayong wala namang extradition treaty ang Pilipinas sa Czech Republic? Ayon sa international law expert na si Attorney Mike Q, isang diretsyo at pinakamabilis na paraan daw ay deportation. This is a sovereignty question. It's a non-national of the country who is entering the country and is not documented and has no right to be there. No, so especially if there is no passport, which is the most critical requirement apart from the visa. Nagiging mas komplikado lamang daw ang sitwasyon kung talagang may hawak na Portuguese passport si Ko. It will be complicated if Portugal will intervene because it has a right to protect its national. May dalawa siyang pwedeng i-argue na malaki. Yung una is violation of his private life, Article 8 ng European Convention. Bukod pa ito sa kung ano man ng nasa Portuguese Constitution. Ang isa pang maaaring gamiting argumento ni Ko para mapigilan ang kanyang deportation. Yung hindi siya pwedeng i-deport kung ang pupuntahan niya na bansa ay iper-persecute siya or may torture na mangyayari. So mataas talaga yan na standard. Hindi
hindi yan agad nami-meet kasi even the European Court nag-distinguish siya sa mga cases na torture yung aabot dun sa level na defined under the European Convention na talagang it goes to the dignity of a person versus certain mistreatment. So I think malabo ito umabot sa napakaseryosong allegation. Sabi ni Attorney Tew, mahirap daw gamitin ang political asylum bilang depensa. Mahirap din yun kasi kailangan yun political persecution. Hindi naman ito persecution kasi may mga kaso siya. So, pinoprosecute siya but hindi siya pinopersecute for his political opinion. He has to be persecuted for his political opinion. Wala naman siyang political opinion. Ang pangalawa namang senaryo para mapauwi ng bansa si Ko ay sa pamamagitan ng mutual legal assistance at diplomasya sa paglutas ng issue. Ayon kay Tew, karaniwang nagkakaisa ang mga bansa dahil sa prinsipyo ng pagkakapantay-pantay ng mga estado sa international law. So states really respect each other because in international law, magkapantay sila. They are equal in status. So if walang rason ang isang estado kung saan matatagpuan yung tao dahil hindi siya citizen or national, so walang rason na protektahan siya more than the usual due process, then irerespeto niya yung kanyang kapantay na estado na nanghihingi ng tulong, in this case the Philippines. Pati ang mga medical reasons ay hindi raw itinuturing na malaking hadlang kung may kakayahan namang tugunan ito sa Pilipinas. Posible rin ayon kay Tew na gamitin ng gobyerno ang UNCAC o United Nations Convention Against Corruption kung saan kapwa signatory ang Pilipinas sa Czech Republic. Nakasaad dito na maaaring magtulungan ang mga estado sa mga investigasyon at proceedings na may kinalaman sa korupsyon. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Nag-issue na rin ng Notice of Disallowance ang Commission on Audit para sa 375 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President noong 2023. Pinababalik yan ng COA dahil labag umano sa batas ang paggamit. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ito ang kopya ng Notice of Disallowance ng Commission on Audit na nag-uutos kay Vice President Sara Duterte at 3 iba pa na isauli ang 375 million pesos na confidential funds na ginamit ng OVP noong unang 3 quarters ng taong 2023. Base sa dokumentong ibinigay sa media ni House Justice Committee member Representative Terry Ridon, ginamit ang pondo sa 3 cash advances na tig 125 million pesos mula February 6, 2023 hanggang September 30, 2023. Ilang bagay ang ipinunto ng COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office sa Notice of Disallowance. Una rito, labag daw sa joint circular ng komisyon ang utos daw ni Vice President Duterte na ibigay ang mga cash advance para sa confidential expenses kay dating Vice President Security and Protection Group Head, Colonel Raymond Dante Lachica. Sa naturang joint circular, nakasaad na hindi pwedeng ilipat ang accountability ng cash advance sa ibang tao. Pinuna rin na sa pagbabayad ng 62 million pesos na reward, hindi raw nagsumite ng supporting documents para patunayan ang tagumpay ng information gathering at surveillance activities. Pinunto rin sa pagbili ng 199 million pesos na supplies at ayudang gamot at pagkain, acknowledgement receipts lang ang isinumite ng OVP. Para raw matiyak ang validity ng mga ito, dapat daw magsumite ng official receipts o sales invoices. Bukod pa riyan, may 2 disbursement din daw ng pondo na tig 150,000 pesos na nadiskubring ginamit para raw i-reimburse ang pondong nagastos bago raw nag-grant ang cash advance noong July 2023, bagay na bawal sa alituntunin ng COA. Ang nakikita ho natin dito talagang ito po ay pattern ng confidential funds misuse. No? Halos pare-pareho lang po yung po nga batayan kung bakit po nagkaroon ng ND under yung pong 2022 confidential funds at ito po nga pangalawang ND relating to 2023 confidential funds. No? If they weren't able to justify it the first time, I'm quite certain they won't able to justify it the second time. Hindi ba? Kasi pareho lang naman ho yung batayan nung po nga binabanggit noon. It supports the allegation of misuse of confidential fund, at least in as far as the Commission on Audit is concerned. Ang position ng COA still is the rules under the Joint Circular number 2015-01 was violated as well. And I believe that these are significant.
at least for the purpose of determination of probable cause. Pwede pang iapela ng Office of the Vice President ang Notice of Disallowance ng COA sa 375 million peso confidential funds. Pero ayon sa House Committee on Justice, pwede na itong maging basehan sa pagdesisyon ng komite kung may probable cause o wala laban sa bise. Sa susunod na hearing sa Miyerkules, umano'y unexplained wealth ng bise ang tatalakayin. Kasama sa mga sinabina ay ang Office of the Ombudsman, Anti-Money Laundering Council, dating Senator Antonio Trillanes IV, Securities and Exchange Commission at Bureau of Internal Revenue. Pending pa sa Quezon City Regional Trial Court ang petisyon ng asawa ni VP Duterte na si Attorney Manasseh Carpio para pigilan ang pagsusumite ng BIR ng kanilang income tax returns sa komite. Since it has been submitted already during the last hearing, that was April 14, that is the reason why I said the issue of issuance of TRO is already moot and academic. Si Senate President Tito Soto naghahanda na para sa posibleng pag-transmit ng articles of impeachment sa Senado na uupong impeachment court. Pinag-aaralan na raw niya ang rules of court at ikinukumpara ito sa rules ng Senado. Inimbita niya ang ilang senador mula sa majority bloc sa isang hapunan kung saan napag-usapan ito. Hindi naman nagustuhan ni Soto ang pahayag ni dating presidential spokesperson Salvador Panelo na desidido na raw sina Soto, Senator Panfilo Lacson, Senator Risa Ontiveros at Senator Kiko Pangilinan na i-convict si Sara. Tanong ni Soto, may crystal ball daw ba si Panelo? Tiniyak niyang mananatili silang impartial at hihintayin nila kung ano man ang ipipresenta sa Senate Impeachment Court. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Sabi naman ng Office of the Vice President, natanggap na nila ang Notice of Disallowance para sa 2023 confidential funds. Gagawa raw sila ng mga nararapat na hakbang para maremedyohan ang issue ng naayon sa mga alituntunin ng COA. Samantala, wala pa raw silang natatanggap na kopya ng desisyon ng COA ukol sa 2022 confidential funds na binanggit sa pagdinig noong isang linggo sa House Committee on Justice. Kaya hindi pa raw sila makakapagkomento ukol dito. Kaugnay po ito ng 73 million pesos na confidential funds na dinisalaw din ng COA. Isa na namang driver ang tumakas at di nagbayad matapos magpagas na nasa mahigit 1,000 piso. Naplakahan ang kotse at pinaghahanap na ang driver. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa halagang 1,500 pesos, lumabas ang tunay na kulay ng isang motorista. Ayon sa Quezon City Police District, matapos kasing magpakarga ng driver ng isang puting sedan sa isang gasolinahan sa Payatas Road, Barangay Commonwealth, pasado 3:00 kaninang umaga, bigla itong nag-123 at tinakasan ang pagbabayad. After makargahan po siya nung pump attendant at akmang sisingilin na siya, ibinabalik na yung hose doon sa lalagyan niya, bigla pong tumakbo yung may-ari ng sasakyan. Yung assessment natin doon, parang sinadya niya talaga na takasan yung kanyang pagbabayad dahil hindi pa na isasara nung pump attendant yung kanyang tangke nung umalis siya. 8:00 ng umaga na raw na isumbong ng attendant sa pulisya ang insidente. Pero dahil malinaw ang kuha ng CCTV, agad nakuha ang plaka ng sasakyan na sa paunang impormasyon nakarehistro sa isang taga-Taguig. Ongoing ang manhunt sa motorista na pwedeng maharap sa reklamong estafa. Estafa po yung ipa-file dito since yung kanyang responsibilidad na dapat ay pagbabayad dito sa gasolina na pinakarga niya ay hindi niya po binayaran. Ito ang pinakahuling insidente na tumakbo ang motorista matapos magpakarga sa gasolinahan sa gitna ng krisis sa krudo. March 29 ang takbuhan din ng isang motorista ang bill nito na mahigit 5,000 piso sa isang gasolinahan sa EDSA matapos magpa-full tank ng diesel. Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras. May ilang taon na ring may namamata ang mga squirrel sa Metro Manila na kahit cute ay nagdudulot na ng perwisyo at hindi naman likas sa Luzon. Pero ngayon, may mga namataan na rin sa Cavite, Batangas at Nueva Ecija. Ang paalala ng DNR sa pagtutok ni Jonathan Andal.
Cute para sa ilan ang mga squirrel na naispatan na pagala-gala sa Metro Manila, patawid-tawid sa mga kable. Pero sa Makati City, inirereklamo yan dahil sa perwisyo. Diyan siya, tumatakbo siya dyan. Tapos, pupunta doon sa kabilang puno. Tapos, ayun na, pati bakod, pinapasyalan niya na. Marami. Abala raw ito dahil kung hindi raw sinisira ang puno, ngumangat-ngat ito ng mga kable na wala ng internet connection sa bahay ang mismong kapitan ng Barangay San Lorenzo, Makati dahil sa nginat-ngat na kable. We've been receiving this report for over 2 years now. Before, we noticed that it was limited to Dasmariñas and Forbes. Then a few years ago, we started seeing them here. Sir, parang lumalabas, they are pests already. Magkakaproblema tayo dito pag pumunta to sa mga taniman because talagang kakainin nito lahat ng pananim natin. Sabi ng City Veterinary Office ng Makati, kalat na ang mga squirrel na ito sa 7 barangay sa lungsod. Ayon sa DENR-BMB o Biodiversity Management Bureau, may 9 na species ng squirrel na native sa Pilipinas. Pero ang pagala-galang Finlayson squirrel, typical lang na matatagpuan sa Cambodia, Thailand, Myanmar, Vietnam at Laos. Kaya itinuturing itong invasive alien species sa Pilipinas. At noon sa Metro Manila lang ito nakikita, ngayon sabi ng DENR-BMB may mga ulat na namataan na rin ito sa Cavite, Batangas hanggang Nueva Ecija, kamakailan lang sa Antipolo, Rizal. Sabi ng DENR-BMB, nakontrol na nila dati ang populasyon ng squirrel sa ginawang mga panguhuli. Pero ngayong dumarami na ito, palalakasin nila ang kanilang control at eradication program, maging ang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at mga komunidad. Not good for the environment. Kaya huwag natin silang i-patronize, alagaan or gawin silang mga pet. Sabi ng pamunuan ng Barangay San Lorenzo, mahirap ang guidelines ng DENR sa panghuhuli ng squirrel na kailangan may trap sa taas ng puno na babantayan kada 8 o 10 oras na delikado sa mga tauhan ng barangay. If we get to capture some of these animals, hindi namin saan namin ilalagay. Kasi nga, minsan hindi immediate yung pagdating ng DENR. Walang malinaw na guidelines. What is acceptable for mercy killing to them para pare-pareho naming magawa at makapasok doon sa requirements ng batas. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang DENR kaugnay sa mga sinabi ng LGU. Pero sabi ng DENR-BMB, kung may mahuling squirrels, huwag itong aalagaan at papatayin, kundi i-turn over lamang sa kanila. Bukod sa banta ito sa ibang hayop, may banta rin ito sa kalusugan ng mga tao na pwedeng magdala ng mga sakit gaya ng rabies. DENR ang gagawa ng human disposal for safety reasons. Kailangan pa rin silang matanggal talaga dahil they are documented to be detrimental sa ating kapaligiran. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Nanindigan ang celebrity engineer na si Slater Young na hindi nagdulot ng pagbaha ang proyekto nilang The Monterasas de Cebu. Matapos manalasa noon ang bagyong Tino, git ni Young, lumabas sa pag-aaral ng Institute of Environmental Science and Meteorology ng UP Diliman na ang napakaraming ibinuhos na ulan ng bagyong Tino ang nagdulot ng pagbaha at hindi ang proyekto. Katunayan, nakatulong pa umano ang drainage at water management design ng Monterasas para mapigilan ang malalang pagbaha. Pinilian niya ng kanilang kampo na hindi muna magbigay ng pahayag hanggang hindi natatapos ang naturang pag-aaral. Nagpahayag din si Young ng pakikiramay sa mga naapektuhan sa panalasa ng bagyo noong 2025. Kamakailan lamang ng muling payagan ng Department of Environment and Natural Resources ang pagtutuloy sa proyekto. Typhoon Tino dumped over a month's worth of rainfall on Cebu in one single day. And that amount of water would have flooded those areas regardless of what was or was not built. Our detention ponds caught and held back up to 99.74% of the excess rainwater coming off our site, releasing it slowly instead of letting it all rush downhill all at once. The science does not just say we did not cause the flooding. It says that the systems we have built in place help reduce it. Hindi naligtas ang kalidad ng hangin sa maraming lungsod sa Metro Manila
dahil sa nagpapatuloy na sunog sa Navotas landfill. Nagtatambak na ng lupa roon para maapula ang 10 araw ng sunog. Nakatutok si Rafi Tima. Simula kahapon pwede nang makapasok ang mas maraming truck at heavy equipment sa nasusunog na Old Navotas landfill matapos maidugtong ang kalsadang ito mula sa mainland ng Navotas. Hanggang ngayong hapon, patuloy ang pagtambak ng lupa sa nasusunog na mga basura. Isang backhoe naman ang nagtatabon sa mismong sunog. Pero sa kuha ng aking drone, patuloy ang paglagablab ng apoy sa lugar. Halos hindi nagbago ang lawak ng pinagmumulan ng makapal na usok. Kita rin sa thermal drone video ng Manila LGU ang lawak pa rin ng apoy sa ilalim ng basura. Pansin din sa aking drone video na ito kaninang umaga ang makapal na haze na bumabalot sa Metro Manila. Ayon sa Municipal Health Officer ng Ubando, dumarami at tumitindi na raw ang sakit ng mga residente roon. Based on sa history po, may mga ubo po na 1 week. Then sa physical examination naman po, meron na po akong retraction and crackles po na napapakinggan po sa baga. So, ibig sabihin, baka mag-pneumonia? Yes po, baka consider po sila pneumonia. 3 bata raw ang dinala sa ospital sa Navotas matapos makitaan ng sintomas ng pneumonia para mapa-x-ray. Isang evacuee naman ang namatay matapos mahirapang huminga. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Ubando, posibleng palikasin na ang mga nakatira sa 2 barangay na pinakamalapit sa landfill. Yung tendency ng report is yung toxicology results nila is mataas, mapipilitan kami ilikas lahat ng mga nandoon sa barangay Salambaw at Binwangan. Sa ngayon, payo ng DOH sa mga nakatira sa dinaraanan ng usok, lalo na sa mga may comorbidity, iba yung pag-iingat. Ang the best po talaga is mapatayin natin yung sunog. Ngayon, kung hindi ko mapatay agad yung sunog, dapat yung mga lugar na apektado ay magsara ng mga pintuan at bintana ang mga taong nasa loob ng bahay. At kung hindi ko kakayanin ng basta-basta sarado, magsuot nga po ng N95 or KN95 mask. Nagpasa ang Sangguniang Bayan ng Ubando ng resolusyon para makahingi ng danyos ang bayan laban sa may responsibilidad sa insidente. Yung resolution po na ito ay pagbibigay ng kapangyarihan sa local chief executive na kung kinakailangan magsampa ng demanda, yung sa civil damages po, yun po kasi ang kailangan muna namin mapag-aralan. Kung as to what extent yung kailangan namin maklaim sa kanila. Sa latest air quality monitoring ng Environmental Management Bureau sa NCR, ilang syudad sa Metro Manila ang nagtala ng unhealthy, very unhealthy at acutely unhealthy na kalidad ng hangin nitong weekend. Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Dismayado ang ilang driver na bigo pa ring makatanggap ng ayuda kanina. Yan po ay kahit inabisuhan umano sila sa email na ngayon ang schedule ng kanilang payout. Nakatutok si Mark Salazar. Bago magtanghali, dumating ang ilang TNVS driver sa payout center sa Quezon Memorial Circle para kumuha ng ayuda. May mga galing pang Cavite, Bulacan at Rizal. Pero mga bakanting upuan na lang ang kanilang dinatnan. Ano ba, itinatago nyo yung pondo? Saan nyo ilalagay yung pondo? Baka mangyari niyan, mapamaleta na naman, patay tayo dyan. Maghihintay ba kami o maghihintay kami ng bagong schedule? Yun lang. Yun lang naman, ang gusto naming malaman. Baka naghihintay kami sa wala, kailan pa? Yun lang ang gusto namin malaman. May mga nakatanggap kasi ng email mula sa DSWD na nagsasabing nakaschedule sila dito ngayong araw para tumanggap ng kanilang cash relief assistance. Pero yun naman ang sabi, Nag-start siya ng 7 o'clock pero wala naman nakalagay kung kailan ang cut-off. Ay, may ganyan naman pala kayo. Nasaan po yung sinasabi ng gobyerno na walang break time? Bakit sila umalis na kagad? Nagpapugi lang sila. Ang iba naman, nagbaka sakali dahil nakalista sila sa master list pero walang payout center assignment. Ano tayo, manghuhula? Pambihira naman. Ayan, may listahan. Ang problema, wala nakalagay kung saan namin kukunin. Baka mamaya kunin natin to sa Cebu. Nakakasama talaga ng loob. Pagod na rin kami. Ayaw nila umalis kahit nililigpit na ang mga upuan. Hanggang sa may isang taga-DSWD ang lumapit sa kanila at tag-check ng mga hawak nilang papeles. Hindi pa kami nakakapagbigay kung kailan. Basta ang sa akin lang sir, kaantay lang po ng abiso po kung kailan. Siya ang napagbuntunan ng pagod, frustration at desperasyon ng mga TNVS drivers. Hindi pwede yung pasensya kasi kami naabala rin. Kung kakarampat na halaga yan Pero pagka malaking pera, okay lang sila.
Ipinaliwanag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na hindi regular payout ang ginawa kanina sa Quezon Memorial Circle at para lamang ito sa mga unclaimed assistance ng TNVS na taga-NCR. Yung kaninang umaga was a very targeted group, hindi lalagpas ng 1,000. Sa katunayan, 600 to 800 lang yung dumating, kaya nga maaga na natapos. Hindi pa natin sinischedule yung TNVS outside Metro Manila. Kasi nga, inaantay pa natin ang komprehensibong listahan. Meron lang kaming preliminary list. Inaantay pa natin yung komprehensibong listahan mula sa mga TNC, yung mga kumpanya nila, at sa LTFRB. Kami, kumbaga, tagabigay lamang ng tulong pinansyal na naaayon doon sa listahan na ibinibigay. Malaking problema raw ang listahang natatanggap ng DSWD mula sa LTFRB at mga transport network companies na isang dahilan ng delay sa distribution ng ayuda. Natuklasan natin, ang dami nila yung tinatawag na tempo drivers, yung kumbaga na sa network nila, pero wala palang mga Certificate of Public Convenience na naging issued by itself altogether. Lumalabas, nagkakarga sila sa network nila ng lagpas-lagpas na. So ayaw natin na naman na maulit yon. Kaya sinasabi namin, kailangan ipuliduhin yung listahan, kompletuhin yung listahan para hindi kami ang nabibintangan na nag-e-exclude ng tao. Wala pang advisory ang DSWD kung kailan ang payout para sa mga taga-probinsya. Pero ang target ng DSWD, matatapos ang first round ng ayuda sa lahat ng nasa transport sector bago mag-April 30. Mark Salazar, Nakatutok 24 Oras. Parang masarap mag-beach ngayon, ano? Sobrang init. Oo nga. Sarap. Pero siyempre, mas masaya yan, ma'am, kung kasama po ang pamilya at tropa. Ay, oo. Totoo yan. Eto, paano kung may maka-organic encounter ka na cute? Organic encounter. Na Ay, yung tulad sa pagudbod sa Ilocos Norte. Pero hindi tao kundi mga dolphin. Tila naka-organic encounter ng isang mangingisda. Ayan panoorin nyo. Ang mga yan, mga kapuso, sumabay at tila nakipagkarera sa kanyang bangka. Kaya po, syempre, naghatid ng good vibes. Sa tansya niya, nasa 50 ang dolphin na kanyang nakasalamuha. Dati na raw siyang may mga nakikitang dolphin pero hindi ganyan karami. Mga kapuso, kung ang mga aso ang man's best friend sa lupa, sa dagat naman may tuturing na ang mga dolphin ang pinakamalapit sa tao. Kaya dapat po natin silang pangalagaan. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangil. At ako po si Vicky Morales. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita. Nakatuto kami 24 oras.